Sa gumugulo ngayon confirmation of charges ay sinusuri kung may sapat bang ebidensya para ituloy ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ano ba mismo ang mga krimeng ugat ng hinaharap niyang 3 counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder? Alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Now, there is 3 million, there's a 3 million drug addict. There are. I'd be happy to slaughter them. Halos 2 taon matapos maging nationwide, ang drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na una na niyang sinimulan sa Davao City. If Germany had Hitler, the Philippines would have, but Inanunsyo ng prosecutor ng International Criminal Court o ICC na magsisimula na siya ng preliminary examination. It is alleged that many of the reported incidents involved extrajudicial killings in the course of police anti-drug operations. September 2021 naman, pinahintulutan ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang prosecutor na simulan ng investigasyon. I'm asking the ICC to hurry up. Baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. At noong March 7, 2025, base sa inisyong arrest warrant laban kay Duterte, lumabas na kinasuhan siya ng crime against humanity of murder. Kalaunat malilinawan na kaugnayan ng murder at attempted murder sa dokumentong inilabas ng prosecutor noong July 2025. Nilimita ang lilitisin sa 3 counts ng mga piling krimen. Count 1, ang pagpatay sa 19 na tao sa Davao City at sa mga paligid nito ng Davao Death Squad noong mayor pa si Duterte ng lungsod. Ikalawang count, ang pagpatay sa 14 na high-value target noong termino ni Duterte bilang Pangulo. At ang huling count ay ang pagpatay sa 43 tao at angkang pagpatay sa 2 iba pa sa mga barangay clearance operation noong Pangulo siya. Ayon sa Office of the Prosecutor, sa tulong ng ilang anilay co-perpetrator, isinakatuparan ni Duterte ang common plan para i-neutralize ang mga kriminal sa bansa. Sa confirmation of charges hearing na nagsimula na ngayong February 23, inaalam kung may sapat na ebidensya para masabing may substantial na batayan na nagawa nga ni Duterte ang bawat krimeng ibinibintang sa kanya. Kung may isa o higit pa na makumpirma, ililipat ang mga yan sa trial chamber na siyang magkakasa ng paglilitis. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Parehong nagtipon sa The Hague, Netherlands sa mga taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte at ang mga nananawagan na papanagutin siya. Tinutukan yan live ni Marisol Abdurrahman. Marisol? Mel, sinabayan nga ng mga pro at anti-Duterte ang unang araw ng confirmation of charges hearing ngayon dito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Kanina, Mel, alam mo sa kabila ng napakalamig na panahon dito na ating nararanasan ngayon sa The Hague, ay talaga namang nagtiyag ang ating mga kababayan, mapa-pro at anti man yan, na nagsasagawa ng kanilang kilos protesta ngayon. Earlier, Mel, ang mga anti-Duterte ay nagmarcha papunta dito sa ICC at nagsagawa sila ng kanilang programa. And we understand sa mga oras na ito, Mel, ay sabay-sabay silang nanonood via live streaming ng isinasagawang pagdinig. At nakikita ninyo sa ating likuran, Melano, kung nakikita ninyo medyo lagi nating ibinabalita na tinatawag nilang Duterte Street, nandito na yun ngayon mismo sa ICC dahil eto, Melo, dinala na rin nila dito ang standee ng dating Pangulo. At gaya ng kanilang ginagawa, nagkakaroon sila ng salo-salo. At sabi nga nila, hindi naman talaga ito kanilang pagkilos, kundi kanilang pagpapakita ng suporta sa dating Pangulo na hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa detention facility ng ICC. Mel, mananatili sila hanggang 3 o'clock. Hindi raw sila aalis dito hanggang hindi natatapos ang hearing. Etong grupo ng Pro Duterte, Mel, nakahingi kasi sila ng permit kaya inallow sila mula kanilang alas 9 hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Pero bago itong
salo-salo nila ngayon kasi lunchtime na rin dito sa The Hague, ay nagkaroon sila ng mga maikling programa kanina kung saan sabi nga nila hindi totoo ang mga aligasyon sa dating Pangulo at umaasa sila na sana nga ay mapawalang sala o hindi ma-confirm yung mga charges na ipinupukol laban sa dating Pangulo. Taliwas naman ito, Mel, syempre sa ipinapanawagan naman ng mga anti-Duterte na sana, sabi nila, ay ma-confirm ang charges at ma-convict ang dating Pangulo. At hindi lamang daw dito nagtatapos sa usapin sa ICC ang pagpapanagot doon sa may mga kinalaman di umano sa extrajudicial killings dahil dapat daw pati mga sinasabing mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte ay dapat din daw na managot. So Mel, aantabayanan natin kasi ilang oras pa itong pagdinig at saka titingnan natin kung mga ano pang kaganapan ang gagawin dito ng mga pro at anti-Duterte na hanggang ngayon ay nandito pa rin sa ICC. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Mga kapuso, update naman sa pagguho sa isang landfill sa Rodriguez, Rizal. Isa naman ang kumpirmadong nasawi matapos mahanap ang mga labi nito. Pero may mga hinahanap pa. Nakatutok si Maki Pulido. Mula sa malayo, matatanaw ang mga nakaparadang bulldozer kung saan gumuho ang basura bandang 3:00 ng hapon noong Biyernes. Aminado ang pamunuan ng landfill na may pagkakamali ang kanilang operasyon dahil nagsabay ang operasyon ng 4 na bulldozer at dahil sa bigat ng mga ito, gumuho ang basura. Pinopost yung basura. Kaya lang, ang nangyari is medyo nagkaroon ng error do sa operator, nagkasabay-sabay yung 4. Kaya siguro nabigatan, nag-crack do sa likod nila. Kaya yung pag-atras ng bulldozer, do sila nahulog. Sa opisyal na tala ng pamunuan ng landfill, maging ng LGU ng Rodriguez Rizal, 3 ang biktima. Natagpuan na ang labi ng isa sa mga biktima kahapon. Ang bilang batay daw sa pamilyang naghahanap ng mga nawawalang kaanak. Ang tinanong ho namin, yung mga leader ng samahan, na yun lang ho talaga yung nawawala. Pero sabi ng grupong kadamay, maaring umabot sa mahigit 50 mga ngalahig ang natabunan ng basura, batay daw sa kwento ng mga survivor. Ayon naman sa grupong Sikad, hindi bababa sa 20 ang kumapit sa bulldozer ng gumuho ang basura, pero operator lang ang nakalabas. Masama ang loob ng mga nakausap naming mga ngalahig ng basura sa maliraw na balitang aabot sa 50 ang nabaon sa basura. Nag-aalala silang baka patigilin sila sa pagkalkal ng basura. Diyan lang po kami kumukuha ng hanap buhay po namin. Pagpaaral po sa mga anak namin, pagkain namin araw-araw. Paano, tulad kagaya po niyan, wala po kaming ahon. Wala rin kaming pagkain, wala kaming kalakal. Bali, diyan lang po kasi kami kumukuha talaga ng pangkabuhayan. Bawat member ho dyan, may kanya-kanyang pamilya na naghahanap na nagkiklaim eh. 3 pamilya lang naman ho ang nagkiklaim. Kung 50 yung natabunan, dapat 50 pamilya rin ang naghahanap. Para matiyak raw na walang mapagtakpan, hinihingi ni Rodriguez Mayor Ronnie Evangelista na mag-imbestiga ang DENR. Very obvious naman talaga na mayroong may pagkakamali, may namatay. Kaya nanamagan kami sa DENR officially na mag-conduct na investigation para siguro din just to make sure na walang cover up. To investigate kung ano yung nangyari dito, kung mayroong lapses itong operators. Pinayagan ng media hanggang sa viewing deck ng landfill at mula rito hindi tanaw kung may isinasagawang retrieval operation. Pero giit ng pamunuan ng landfill, maging ng LGU, nagpapatuloy daw ito. Sa kabila ng trahedya, nagpapatuloy ang operasyon ng landfill, kaya't pila ang mga truck ng basura. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa Malacanang naman muling nagkita sina Pangulong Bongbong Marcos at Naga City Mayor Leni Robredo sa paglunsad ng isang programang dinaluhan ng mga mayor at gobernador. Si Vice President Sara Duterte naman may nakausap ng magiging running mate sa election 2028. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos ang kanilang pagkikita noong Sabado sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga, ngayong araw, si Mayor Leni naman ang nasa Malacanang, kasama na ibang mga mayor at gobernador sa buong kapuluan para sa paglulunsad ng Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Si League of Cities President at San Juan City Mayor Francis Zamora nagpost ng selfie kasama ang Pangulo at si Robredo. Sa isang group photo,
Magkakatabi at nakangiti ang Pangulo, si Mayor Lenny at Mayor Isko na magkakatunggali sa pagkapangulo noong 2022. Pero sa kanyang pambungad na pananalita, agad nilinaw na Executive Secretary Ralph Recto na wala raw halong politika ito. In the middle of the political noise, let's be clear on why we're here. Service, work, delivery. Amid the loud distractions, let us rise above the din and the division to work as one for the people, who expect government agencies to perform in sync, not separate, not national or local only, but united. Sa ilalim ng programang ito, ang halos 58 billion pesos sa Local Government Support Fund, pinakamalaki raw sa kasaysayan, ay pabibilisin ang paglalabas sa mga lokal na pamahalaan para sa mga proyektong layong mas maramdaman ang serbisyo ng gobyerno. Kabilang dyan ang pamamahagi ng 60 kilo ng bigas sa 5 milyong pamilyang Pilipino, pagsemento sa farm-to-market roads at local road networks, at pagbili ng mga gamit pangkalusugan. Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. Kaninang hapon naman, nagpirmahan na ng kasunduan ng mga lokal na opisyal sa buong kapuluan at ang Department of Education para tugunan ang kakulangan ng classroom sa bansa. Sa ilalim nito, ang LGU ang mangangasiwa ng procurement at construction ng mga silid-aralan at ang DepEd ang maglalabas ng pondo at magtatakda ng mga pamantayan sa pagpapatuyo ng mga ito. Habang wala pang katiyakan kung sinong itatapat na Malacanang kay Vice President Sara Duterte sa eleksyon 2028, ang bise, sinabi naman na meron na raw siyang nakausap na magiging running mate. Sabi ng bise na recruit na raw ang kanyang makakapareha noong 1 taon pa, pero hindi niya pinangalanan kung sino hanggang makapagdesisyon ang taong ito. Dagdag pa ng bise, ang napili niya maging katandem, siya raw magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan habang nakatutok siya sa trabaho ng presidente. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mirina, nakatutok, 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Paniguradong more than just a comedic relief ang mga role ni Zyril Manabat at Esnir para sa inaabangan ng The Secrets of Hotel 88. Kilalanin natin ang mga character nila sa chika ni Aubrey Carampel. Nauna na nating nakilala ang dalawang pamilya na magiging magkaagaw sa Hotel 88. Yan ang Almazan siblings at ang Fernandez brothers. Pero di lang sa dalawang pamilya magmumula ang mga sikreto. Dahil pati ang iba pang karakter na may kaugnayan sa kanila, posibleng may malaking papel sa itinatagong lihim. Sunod nating kilalanin ang role ni Zyril Manabat na si Cheska Endaya, half-sister ng karakter ni Will Ashley na si Kiko, na half-brothers naman sina Gio at Martin na mga karakter ni Brent Manalo at Ralph De Leon. Sa mga relasyon pangalang daw ng bawat karakter sa serye, komplikado at puno na ng misteryo. Yun pa lang pong connections ng isa't isa. One thing na po yun para po ma-reveal sa public. And at the same time, paano pa yung mga secrets ng bawat isa sa cast. Hello, Philippines! And hello, world! Alright, welcome to Hotel 88. Ang hotel na minsan na-evict. Ngayon, muling nagbabalik! Ang role naman ni Esnir na si Rafi Salcedo, hindi naman daw related by blood sa dalawang pamilya. Pero marami namang alam tungkol sa pinag-aagawang hotel. Sister ko si Ate Monette, which is ginagampanan ni Ate Klang. Kami po ni Ate Klang dito ay mga super loyal na mga hotel staff. At meron siguro kaming alam na hindi nyo alam. Tsareng! Kung nakilala raw ng marami si Esnir bilang komedyante at happy-go-lucky, lalo sa loob ng bahay ni Kuya, ibahin daw ang expectation sa kanya sa mystery drama series. Siyempre, given na po na nagbibigay po kami ng saya, nagbibigay po ako ng lightness as my character, pero dito ko po masasabi talaga na na-train po ako na parang mas na-train ako into acting
I am more than just a comedic relief. Kahit pamilyar na nga sila sa isa't isa bilang housemates, ibang-iba naman ang naging experience nila as workmates. Hindi na to bahay lang ni Kuya. Hotel po ito. And at the same time, marami kami mga makakasama pa pong mga seniors or veteran actors and actresses. At dahil ongoing daw ang kanilang taping, sila mismong cast, marami pa raw di alam na sikreto tungkol sa kanilang show. That it's more than just a secret, parang mga stories of Hotel 88. Adventure. Yes. Adventure. Ito yung interesting about it kasi hindi mo alam kung ilan yung sekreto. May hamon nga sila sa mga manonood ng The Secrets of Hotel 88 na streaming na ngayon sa iWant at ipalalabas naman sa GMA sa March 2. We challenge you na bilangin nyo yung mga sikretong ibubulgar namin. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings.